Dedication. This reading booklet is dedicated to Wanay, a bright and talented student whose story reminds us that learning to focus is an important part of growing. It is also dedicated to all the young learners of Bicol, whose curiosity, creativity, and determination continue to inspire their families, friends, and communities. Para sa iyo ito. Kumusta, kaibigan? Mahilig ka bang magbasa ng mga kwento tungkol sa mga batang tulad mo? Mga kwento tungkol sa paaralan, mga talento, mga hamon, at mga aral na natutuhan natin habang tayo ay lumalaki? Kung gusto mong makadiskubre ng mga bagong ideya habang pinapahusay ang iyong kakayahan sa pagbasa, para sa iyo ang kwentong ito. Ang pagbabasa ng kwento ay hindi lamang basta pagbigkas ng mga salita sa pahina. Kapag nagbabasa ka, napapabuti mo ang iyong kasanayan sa pagbasa. Natututo ka ng mga bagong salita at nagagamit mo ang iyong imahinasyon. Nakakatulong din ang mga kwento upang pag-isipan natin ang sarili nating mga karanasan at ang mga desisyong ginagawa natin araw-araw. Ang kwentong ito ay tungkol kay Wanay, isang mag-aaral, may maraming talento, mahilig siya sa musika, sayaw, sining at iba't ibang gawain sa paaralan. Maraming humahanga sa kanya dahil mahusay siya sa maraming bagay. Ngunit kahit ang mga batang may talento ay may mga hamon ding hinaharap. Isang araw, may inanunsyong espesyal na paligsahan sa paaralan. Tuwang-tuwa si Wanay at agad na sumali sa ilan. Akala niya kaya niyang pagsabay-sabayin ang lahat. Ngunit habang papalapit ang araw ng paligsahan, napagtanto niya na hindi pala madaling gawin ang napakaraming bagay ng sabay-sabay. Sa kanyang karanasan, may mahalagang aral na natutuhan si Wanay tungkol sa pagtuon ng pansin, paghahanda at paggawa ng matatalinong desisyon. Habang binabasa mo ang kwento, subukang isipin ang mga pangyayari at damhin ang karanasan ni Wanay. Maaaring may bahagi sa kwento na magpapaalala sa iyo ng sarili mong buhay sa paaralan. Kaya ano pang hinihintay mo? Buksan ang susunod na pahina at tuklasin ang hamon ni Wanay. My top 3 favorite things. Ang tatlong favorite things na gusto ko about sa reading booklet ay 1. Design ng booklet. Nagustuhan ko po yung design ng booklet kasi creative siya at maganda yung layout. Maganda din po yung mga pictures kaya hindi po boring. 2. Story plot. Nagustuhan po namin yung story dahil unang-una, kilala po namin yung main character, si Ate Wanay. Pangalawa po, may natutunan kaming aral sa story. Natutunan po namin na pumili ng pinakagusto naming gawin at huwag pagsabay-sabayin ito dahil hindi namin magagawa ang best namin. Kapag may contest po sa school, sasali po ako sa pinaka gusto ko at gagawin ko po ang best ko. 3. Creative Medal. Nagustuhan po namin ang Creative Medal dahil first time po namin gumawa nito. At saka, naipakita po namin yung talent na gusto naming i-share sa iba. Yun lamang po, maraming salamat.
Galing po to kay M.M. Velitario. Mga gusto kong idagdag at alisin. Ang gusto ko sanang idagdag at alisin sa reading booklet ay 1. Palitan po yung ibang words sa vocabulary. Hindi po kami familiar sa ibang words, kaya hindi pa rin po kami sigurado kung tama ba ang aming sagot. Sana po mas madaling word lang ang ilagay ninyo. 2. Sana po lagyan nyo kung ilang words meron sa kada item ng word ladder. Kahit po alam namin ang final word na sagot, nalilito pa rin po kami kung ilang letters ba ang papalitan namin. Okay. Number 3. Dagdagan nyo po ng example sa vocabulary at sa word ladder. Mas magigets po namin yung activity kung may example. Kasi nagiging guide po namin ito sa pagsagot. Yan lamang po, maraming salamat. Galing po kay Jamila Velitario. Hello, Teacher Onay. Una sa lahat, thank you for choosing my kids to participate in your reading activity. Malaking bagay ito para sa amin. And we truly appreciate the opportunity na maging bahagi sila ng iyong activity. Overall, I find your work very thoughtful and well-prepared. Maganda at madaling sundan ang story ni Wanay. And it really delivers a meaningful lesson about making wise choices. The design of the booklet is also appealing and very suitable for children. Nagustuhan ko rin na you provided an online copy of the reading booklet, hindi lang video, because it helped my kids follow along better and reread the story when needed. Regarding the video reading session or VR sesh, I think it's not too lengthy naman. Naintindihan ng anak ko ang story, but I noticed that it could be more engaging. Maybe you can add short words of encouragement habang nagbabasa, or ask simple questions in between para mas makapture ang attention ng students. You can also include motivating lines during the activities so they feel more guided and supported. Sa vocabulary section naman, sabi ng anak ko na may ilang words na medyo mahirap intindihin. Even with our help, words like innate might be too advanced for their level. Siguro, you can use simpler terms or add examples para mas maintindihan nila. The comprehension section was generally okay. Yung word ladder activity naman, medyo natagalan silang tapusin yun. At first, nalito sila. Pero eventually, naintindihan din nila. In a way, their critical thinking skills were tested. At may na-discover din silang techniques na pwede nilang gamitin to solve the word steps. It was a good exercise in patience and problem solving. Lastly, sobrang na-enjoy ng mga bata yung sa My Talent Medal activity. Sabi nila, first time nilang gumawa ng sariling medal, and they felt very proud of it. It also allowed them to be creative, which is very nice addition to your booklet. As a parent and also an elementary teacher, I can really see your effort and passion in creating this material. Bilang guro rin, I would advise you to always consider the level and needs of your students. Be patient, creative, and continue making learning enjoyable and meaningful. Honestly, na-inspire ako sa ginawa mo.
and I would also like to try creating something like this for my own students. Keep up the good work, and I wish you all the best as you continue your journey to becoming a professional teacher.